pinapagawa sa atin dito, ito ay plancha. At ito walang ano siya, walang power na pumapasok kaya hindi siya umiilaw, yung ilaw. At hindi rin siya umiinit. So kinalas ko na to, dali lang naman kalasin. Para ipakita sa inyo yung laman ng loob niya. At kung ano yung pangunahing parte na nasisira dito. So pinapagawa sa atin dito. Nakita ko na yung sira nito pero mamaya ko babanggitin sa inyo at ipapakita. Ngayon ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga tatlong parte na nasisira dito. Ang unang-una na nasisira dito ay itong kanyang power cord. Maaring dito o maaring dito. Dito sa parte na ito kasi ito yung laging gumagalaw. Ngayon, paano nyo malalaman na sira yan? So, kailangan nyo ng tester kasi para ma-check siya ng ayos. Ito yung tester ko na ginagamit to. Okay. Lalagay ko lang sa continuity, yung mga K. Yan. May mga K dyan na makikita kayo. 20K lang yung ginagamit ko. Kahit ano naman dyan, pwede nyo gamitin. Basta yung may K. Yan. Dapat may reading. Itong power cord. Okay. Dapat mag-reading siya. Dito. Ito yan. Doon sa pinaka ano niya. Lalagay natin yung isa dito. Side na to. Yan. Yung tester. Tapos yung isa naman ay dito. Yan. Dapat may reading siya. Sa magkabila. No? Yan. So tingnan natin kung ayos yung pagkakasaksak. Kailangan ayos yung pagkakasaksak nyo rito. Para makita nyo yung reading. Yan. Tingnan natin. So yan. Yon. So ibig sabihin okay itong kanyang kabilang power ko sa power cord. Lagyan natin sa kabila. Tapos dito naman sa kabila kasi dalawang linya yan. Tingnan natin kung magre-reading 'yon. Magre-reading siya. So ibig sabihin okay yung linya nito, walang problema. Pero kung hindi may isang linya dito na hindi mag-reading, sira yung power cord nyo. Papalitan nyo itong power cord. Okay? Either dito o kaya dito sa side na to. Kung kaya nyong putulin tapos pagdugtungin, hanapin yung putol pagdugtungin nyo. Okay, para magkaroon kayo ng power. Pangalawang nasisira dito ay nandito na sa loob, kaya kailangan nyo buksan. Kung okay naman tong power cord, wala problema, walang putol. Dito na yan sa loob, so kakalasin nyo. Madali naman kasi kalasin ito kasi may mga screw lang naman. Kailangan ng screwdriver lang kailangan nyo. Yan, ito yung loob niya. Ito yung kanyang thermal fuse. Oh. Yan. Thermal fuse, nandito, nakabalot na sa loob. Yan. Nakalapat yan dito. Yan dyan. Yan ang kanyang thermal fuse. Ngayon, itong thermal fuse, nasisira din to. Ngayon, paano nyo malaman kung nasisira ito? So, kailangan uli nating testerin. Kailangan may reading din siya. So, may wire siya na dalawa. Itong kulay blue. Yan. Dito natin siya testerin. Ano? Para malaman natin kung okay. Ito yung isang linya, nandito. Tapos yung isang linya naman, na blue, ay nakadugtong dito. Yan. Kaya ilalagay natin yung isa dito. Kailangan maganda yung pagpapasok sa loob. At yung isa naman ay dito. Dito sa isa pang linya ng green. Ito. Dalawa kasi siya. Papunta dito, paikot doon, papunta doon. Tignan natin kung may reading siya. Ayan. So may reading siya. So ibig sabihin, okay yung thermal fuse. Pero kung walang reading yan, sira yung thermal fuse. Magpapalit kayo ng thermal fuse na ganun din yung value niya. Makikita naman yung value na mayroon naman value yan pag tinalas ninyo. Or magbabypass na lang kayo. Puputulin nyo dito sa magkabila na wire dito sa isang to, pati dun sa isang yon, tapos pagdidikitin ninyo. So, okay na yan, magkakaroon yan ng linya. Okay? Pangalawang nasisira, pangatlo, pinaka-last, ay yung contact switch dito sa ilalim. May contact switch kasi yan. Ito kasi yung ano yan, yung painit, yung adjuster ng init niya. Yan, may nag-o-off doon at yun, nalalitik siya para lalapat siya at saka kumakawang. Okay? Pag lumapat siya, ibig sabihin magkakaroon na ng contact. Dadalo na yung kuryente at magkakailaw na. Pag hindi yon nag-contact, so walang kuryente, walang power, walang ilaw at saka hindi mag-iinit. Ngayon sa kaso nito, naman siya, lumalapat siya. Kaya lang, kahit lumapat siya, nung tinester ko, wala siyang contact pa rin. Kaya ang ginawa ko, niliha ko siya. Pagkaliha ko, tinester ko, okay na. Sabihin, ang nagkaroon lang ng kalawang doon, o nagkaroon ng dumi doon sa kanyang contact, switch contact. So nagkaroon ng dumi rito o doon. Kaya kahit na maglapat siya na ganoon, hindi mayroon na dumi. Kaya kalawang, kaya liliyahin lang niyo 'yon. Pag nalihan niyo, okay na. Ganun ang ginawa ko, niliha ko. Pag liha ko, tinester ko ulit, mayroon na siyang reading. Yan. Pag ko ulit, mayroon na siyang reading. Dito sa contact niya. Kaya okay na. Pagka ko sa may-ari, okay na to. Yan o, nagre-reading siya. Yan. Pero pag tinester niyo ito,
At wala, so linisin lang ninyo yung contact point niya. Ito, makikita naman ninyo. Yun, may contact sa doon. Nag-open siya at naka ayun, nalapat. Yung ni-repair ko, binuo ko na. At subukan ko kung okay na, kung may power na siya. Ilaw na at saka umiinit na siya dito sa ano niya. So ito, saksak ko. Ayan. So wala pa siya pagkasaksak, ano ko lang yung selector niya. Ayun. Kita nyo nagkaroon na ng ano niyan, ilaw. At ayan, napakabilis na ng uminit. Napakainit na. So ganyan, ayos. Itong na-repair natin.